Magandang hapon po mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po yung ating update ngayong 2 p.m. Patungkol dito sa Tropical Storm Maymay na ating minomonitor na may international name na Kujira na ang ibig sabihin ay whale. At ang pangalan na ito ay galing sa Japan. So moving on po dito sa ating latest satellite image, itong si Maymay ay patuloy na bahagyang lumakas at umaabot na po ng 75 kilometers per hour yung kanyang taglay na lakas ng hangin at 90 kilometers per hour naman yung kanyang pagbugso. Ito ay nasa 160 kilometers northwest ng Baknotan, La Union at tumikilos northeastward ng slowly. Ibig pong sabihin na slowly ay equal or less than 10 kilometers per hour. At dahil po dito sa bagyo na si Maymay, ay may nakataas tayo na signal number 2 at signal number 1. Pero bago yon, ay banggitin po natin yung bahagyang changes sa kanyang forecast track. At ina-expect pa rin natin na posibleng mamayang gabi around 11 p.m. o di kaya naman ay pag bumagal pa po ito, bukas ng madaling araw ito magkakaroon ng landfall sa pagitan ng Ilocos Sur o di kaya naman ay dito sa La Union base dito sa ating cone of confidence. Magpapatuloy ito na nasa tropical storm category at pagkatapos nito na mag-landfall, mas hihina pa ito into tropical depression. So, bukas ng umaga, posibleng maging tropical depression na lamang ito. At habang binabaybay niya yung kalupaan dahil sa interaction sa kalupaan, itong bagyo ay mas hina pa ito and eventually ay maging low pressure area na lamang. At pupunta po iyan dito sa coastal areas ng posibleng Aurora o di kaya ng Isabela province. At dahil po dito kay Bagyong Maymay, tulad ng binanggit natin kanina, ay nakataas sa signal number 2 itong probinsya ng Ilocos Sur, ganun din yung central and western portion ng Abra, ganun din yung western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet at northwestern portion ng Pangasinan. Signal number 1 naman sa probinsya ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Kalinga, Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, at ganun din sa natitirang bahagi ng Pangasinan, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Benguet, natitirang bahagi ng Mountain Province, at natitirang bahagi ng Abra. Kasama rin sa signal number 1, itong central and northern portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, at northern portion ng Zambales. Hindi po ganun kalaki yung difference ng mga wind signal natin kaninang press con nung around 11:30 a.m. dun sa ating bagong release na weather or tropical cyclone bulletin. Pero gusto rin po natin na i-reiterate o paalalahanan yung mga kababayan natin na bukod po dun sa mga nakataas sa signal number 1 and 2, itong si Bagyong Maymay kasama ng hanging habagat ay posible pa rin na magdulot ng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ganun din dito sa ilang probinsya sa Mindanao, itong Surigao del Norte, Dinagat Islands, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Camiguin, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga del Norte, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, Davao Occidental, Davao Oriental. At bukas hanggang sa Friday ay malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang makakaranas ng mga pagbugso ng hangin. So yun po yung focus sa hangin. Pero meron din po tayong babala patungkol sa mga pag-ulan. Ito po yung base sa ating nilabas na heavy rainfall warning ng 2 p.m. So itong Metro Manila ay nananatili po na nakataas sa yellow level warning. Kaya naman yung yung mga public schools natin, particularly halimbawa po dito sa Metro Manila ay nag-cancel na dahil yung mga pag-ulan ay magpapatuloy. Bukod sa Metro Manila, dito rin po sa Cavite, at ganoon din sa Bataan, portions ng Zambales, Laguna, Bulacan, Pampanga, Rizal at Batangas. Yung mga nakakulay dark blue po, ibig pong sabihin yan, sa kasalukuyan ay may mga pag-ulan tayo na naoobserbahan sa mga areas na yan. At yung mga naka-light blue naman, ina-expect natin sa susunod na 2 to 3 hours ay may posible po na mga pag-ulan dun sa mga naka-light blue na areas. Ito po ay yung ni-release ng NCR-PRS din. Meron din po tayo para sa Visayas, para sa Mindanao at sa Northern Luzon. Ganun din sa Southern Luzon. Kaya para ma-access natin ito, pwede natin i-download yung Panahon app o di kaya naman ay bisitahin natin yung panahon.gov.ph. So itong issuance ng heavy rainfall warning ay base sa ating forecast for the next 2 to 3 hours. Meron din po tayong forecast for the next 24 hours at ito rin po yung nirelease natin kaninang 11:30 a.m. At yung ilang bahagi ng Ilocos Region, ganun din ng Cordillera Administrative Region, particularly La Union at Benguet, ay posibleng makaranas ng humigit
200 millimeters na mga pag-ulan. Ang ibig sabihin po nito ay malawakang mga pagbaha yung posibleng maidulot nitong ganito kalaking amount ng mga pag-ulan. At of course, mas mataas yung tsansa ng mga pag-landslide. 100 to 200 naman dito sa Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Zambales. Ibig sabihin naman yan, kalat-kalat na mga pagbaha yung posibleng makaapekto sa ating mga probinsya o sa mga probinsya na binanggit natin. At ganoon din naman ay may kataas din yung tsansa ng mga landslide. Yung mga naka-yellow naman kasama yung Metro Manila, posible dito yung mga localized na mga pagbaha, localized floodings, posible pa rin naman pero mas mababa yung tsansa ng mga pagguho ng lupa. Yung mga nakakulay gray, posible pa rin po yung mga pag-ulan dyan at mas mababa lang yung in terms of intensity or dami ng mga pag-ulan as compared sa mga nakataas natin na yellow, orange, and red. Ito po yung today, ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali. Bukas ng tanghali hanggang sa Friday ng tanghali ay mas higit na mababawasan na po yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Pero, meron pa rin, particular na dito sa Occidental Mindoro, ay 100 to 200 pa rin at yung mga nakadilaw naman ay 50 to 100 millimeters. Simula naman po Friday noon at Saturday noon ay may mga pag-ulan pa rin. Pero at this moment ay itong si Bagyong Maymay ay posible na palabas na ng ating kalupaan at posible rin na low pressure area na at palusaw na din at this moment. Ang mas makaka-apekto po sa atin dito ay yung bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin. Dahil bukas po ng gabi ay posible na magkaroon nito ng close approach sa ating Philippine Area of Responsibility. Hindi natin inaalis yung posibilidad na pumasok ito at pag nagkataon na pumasok ito ay tatawagin natin itong bagyong Neneng. At yung patuloy niya na paghil ng habagat, yung nagko-contribute kaya may nakataas pa rin tayo na hanggang orange, hanggang 100 to 200 ng mga pag-ulan, even hanggang Friday to Saturday na. Also, may nakataas pa rin po tayo na gale warning. Iwasan po muna natin pumalaot dito sa mga naka-highlight na pula dahil posible pong umabot ng hanggang 4.5 meters na taas ng alon yung posible natin na ma-encounter kapag tayo pumalaot. Ganoon din naman sa ilang coastal areas ng Northern Luzon at Central Luzon dahil may potential pa rin po na umabot ng hanggang 2.5 yung taas ng alon na posible natin ma-encounter. Lalo na kung maliit na sasakyan pandagat yung ating gagamitin, sigurado po na talagang tayo ay maapektuhan. Mag-ingat po, lalo na sa ating mga mangingisda at ganoon din sa ating mga seafarers. At yan po yung ating update patungkol dito kay Bagyong Maymay. At ganoon din yung binanggit natin na si Bagyong Dolphin. At ako po si Jan Manalo, mag-ingat po tayo. Thank you po.